Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Sheikh Virayat. Ito po ang TVNet Weekend Report. Ika-23 sa buwan ng Mayo taong 2025 sa ulo ng ating mga balita. Pagdedeklara sa Mount Halcon bilang National Park at Taglubang Ibulo bilang Watershed Conservation hiniling ni Governor Bons Dolor sa SP at sa dalawang kinatawan na lalawigan sa Kongreso. House Bill No. 3891 muling isusulong ni Congressman Panaligan sa Kamara. At COMELEC pinalalahanan ng mga kandidato na magsumite na ng kanilang sose. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye natin mga balita, sa June 11, 2025 ang itinaklang deadline para sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato. Nagpaalala rin ang nasabing tanggapan na walang extension na ibibigay sila kaya dapat ay maghain na ng kanilang SOSE ang mga kandidato. Sa June 11, 2025, ang itinaktang deadline para sa pagsusumiti ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato. Ang sinumang kandidato na hindi makakapagsumiti ng SOSE sa itinakdang petsa ay pagmumultahin at may kaukulang administrative sanctions. Sinabi ng COMELEC na lahat ng mga kandidato, party list at political parties ay dapat magpasa ng SOSE kahit hindi nanalo, kahit walang silang kinastos at wala rin silang tinanggap na anumang kontribusyon. Kahit umatras ang kandidatura at self-funded ang kampanya, ay kailangan mag-file ng SOSE. Ayon pa rin sa COMELEC, walang extension na ibibigay sa SOSE deadline. Kaya dapat ay makapaghain na ng mga dokumento sa lalong madaling panahon. Binigyan diin na nasabing tanggapan na ito ay isang obligasyon sa ilalim ng Omnibus Election Code at iba pang kaugnay na batas. Samantala, ayon kay City Election Officer Attorney Suminigay Mirindatu, bukas ang kanilang tanggapan at maging ang lahat ng COMELEC field offices upang umalalay sa mga magfa-file ng SOSE. Lahat po ng kumandidato for this May 12, 2025 national and local election dito sa Calapan, sa buong probinsya, sa ibang munisipyo, sa buong Pilipinas, you should be filing your statement of contributions and expenditures until June 11, 2025 only. It is stated under the resolution and under the Omnibus Election Code that it should be filed within 30 days from the election. That means the deadline will be June 11, 2025. So lahat po ng magpa-file ng SOSE, lahat po ng ginastos ninyo ay ilagay ninyo po sa inyong SOSE. At saka open po ang aming mga opisina, lahat po ng field offices para po tulungan at gabayan kayo kung ano man po ang mga questions ninyo regarding sa pagpa-file ng SOSE. Tandaan po ninyo na kapag hindi po kayo nag-file ng SOSE, may administrative sanction po yan na hindi po palalagpasin ng komisyon. Samantala, matapos sa matagumpay na pagharang ng mga residente at barangay officials sa napipintong dredging sa barangay Maidlac sa lungsod ng Calapan nakaraang ika-29 ng Abril, agad na nagsagawa ng konsultasyon dialogo ang mga barangay officials ng Silunay at mga karatig barangay kasama ang grupong makakalikasan ang Alyansa Laban sa Mina o Alamin, Mindoro Network Forum at ilang pang konsernadong individual. Matapos sa matagumpay na pagharang ng mga residente at barangay officials sa napipintong dredging sa barangay Maidlac sa lungsod ng Calapan, nakaraang ika-29 ng Abril, agad na nagsagawa ng konsultasyon, dialogo ang barangay officials ng Silunay at mga karatig barangay kasama ang grupong makakalikasan, ang Alyansa Laban sa Mina o Alamin, Mindoro Network Forum at ilang pang konsernadong individual.
Isinagawa ito sa Silunay Multipurpose Hall kasama mga residente na Barangay Silunay at Barangay Maidlang. Nagpaunlak din ng pagdalo ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO, City Environment and Natural Resources Office, CENRO at Environmental Management Bureau, EMB, na kapwa mga sangay ng Department of Natural Resources. Layon na nasabing pampublikong konsultasyon na magbigay paglilinaw sa due process ng mga ganitong klaseng proyekto. Mailahad ang mga apektadong pamayanan ng kanilang tindig sa usapin at makapagdagdag kaalaman hinggil sa definisyon at epekto ng dredging. Malinaw ang ipinahayag ng CENRO at PGNRO. Ang dredging project sa mga baybayin Silunay at Maidlang ay nasa antas pa lamang ng aplikasyon at wala pa sa ganap na implementasyon. Koleksyon ng sampol kasi titingnan kung bayan ng yung lugar na yung dredging, anong mga naman, yung manimidri, gano'ng malalim, ano yung nakapektuhan. So kasama po siya sa pag-aaral. Yung po ay sampling. Hindi po ba pag sinabing sampling, itong sampling, representasyon ng isang malaki, sa halip na malaki, portion lang, kung ka lang parang sampling. In-offer ko naman po yung nakalagay sa JFC na hanggang hindi pumapayag po ang nasa pinakababa, barangay pa lang, panlunsod pa lang, hindi rin naman po mag-i-issue talaga si Governor ng notice to proceed. Kasi, at saka hanggang hindi rin po nagkaka-ECC. Kasi ang pinaka-key po talaga sa pagpapatupad ng isang proyekto ay ang social acceptability. So, parte po yun ng EIA process, yung pag-issue ng ECC. So, hanggang doon pala po, hanggang hindi kayo napayag, hindi po talaga magpapurisig ang kahit anong proyekto. Sa kabila ng mungkahin ng kapulungan na mailahad sa kanila ang project description ng isinasagawang dredging, bigo ang mga dumalo na makakuha ito. Ganun pa man ay sinabi ng mga dumalong kinatawan na sisikapin nilang maipigay ito mula sa mga konsernadong ahensya at tanggapan. Ayon kay Alamin Chairperson Dr. Marius Agua, mahalagang makita nila ang project description o ang dredging master plan upang matiyak ang proseso at masagot ang mga agam-agam sa nasabing proyekto. May dredging master plan at alam nila ang design ng ilog. Alam natin kung gaano karami ang inyong i-dredge. Kung 7 kilometers, gaano kahaba, gaano karami per cubic meter. Kailangan natin makita yung I call it yung design nung ang tawag river, restored river. Ano ang design niya to accommodate the design runoff? Ano yun? Pag yan ay malinaw, then this is dredging. Pero pag hindi natin alam ang limit, ng i-dredge mo, ay naghihintay lang tayo ng demand ng ating sun ng ating sun. Yun ang mangyayari. So we have to stick to the design ng restored river. Sabi natin, river restoration. So what is the design of our river that can accommodate a certain flow? Ang tawag dyan ay design discharge. Anong design discharge natin? Discharge resulting from a rainfall with a given probability. So yun ang kailangan natin. Pag may design kayo nun, ang volume na i-disilt mo, we know the volume. Pag hindi mo alam ang volume, ay ba't ka nag-dredge in the first place? So kailangan ng volume and that makukuha yan sa dredging master plan. Matapos ang naturang konsultasyon dialogo, malinaw ang posisyon ng mga residente at barangay officials dito. Tutol sila at hindi sila papayag na mas sakripisyo ang kanilang kalikasan dahil ito ay kanilang kaligtasan at kabuhayan. Nandyan po ang Silunay Mangrove, ang Maidlang Mangrove na pinipilit naming taniman, buuin, para maging protection at maging bahay ng mga isda, kung saan sila ay mangingitlog. Pero sa DNR, no! Bakit yung po sisirain ang tahanan ng mga isda? Kami po yung mga simpleng mamamayan na kung ano ang binibigay ng kalikasan pinagkakasya namin. Para kami yung buhay. Kami po ay nakikiusap sa inyo na ito naman pala ay usapin pa at hindi ito proyekto ng taong bayan. Baka pwede po na kahit pag-anong kalaki ng taong nasa likod ng dredging na yan, alam naman po namin, hindi
po kami mangmang, hindi po kami bulag, at lalo hindi kami bingi. Kaya lang, kami mananahimik dahil wala kaming kakayahan na labanan sila sa ngayon. Dahil bakit ang pinagtataka namin, kami ay mapayapang namumuhay sa pamayanang ito, na binigyan ng Panginoon na maging buhangin, sir, yung dating ilog na yan. Tuwan-tuwa kami, naglagay kami ng mga kubo para yung aming mangingisda ay dyan maghayuma. Ay ano ito, nung isang linggo, nung isang buwan, ay may naghihigop ng buhangin ng dagat. Na alam naman namin na wala sir consultation. At kahit pa yan may consultation, hindi po kami papayag. Siguro naman may mga taga-provincial government dito, kung may project kayo at gusto magkaperahan, wag naman po ang kalikasan. Kami nakikiusap. Alam po, makakarating ito. At ito'y maraming makakapanood at gusto. Hinarang at di pinayagang makapasok sa Barangay Balite, asabayan ng Gloria ang grupong Hayuma at ilang pang mangingisda na nagnanais lamang nila na bisitahin ang mga apektado nilang kasamahan sa isinasagawang dredging dito. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Dahil na rin sa panawagan ng mga apektadong mangingisda sa proyektong dredging sa Barangay Balite, Bayan ng Gloria, agad na nagtipon ng mga opisyalis ng Hayuma at ilang pang grupo ng mangingisda upang nila ay sama-sama silang bumisita at magsagawa ng dialogo konsultasyon dito. Ika-9 ng Mayo nang tumulak ang grupo sa nabanggit na lugar, subalit hindi nila inaasahan ang mga pangyayari kung saan inabigo silang makakausap at makapulong ang kanilang mga kasamahang mangingisda sa nasabing lugar. Una po, ang hanay po ng Hayuma at ang mga mangingisda ng ating mga karatig na bayan ay nagkaisa na magsama-sama dahil sa isang imbitasyon papunta po dito sa bayan ng Gloria, sa baryo ng Balete. Nagkaisa po ang hanay namin na puntahan kung saan nagaganap po ang illegal mining na sinasabi. Ngunit sa kasamaang palad, ang amin pong hinahangad ay hindi po medyo, talaga pong marahas at hindi po katanggap-tanggap. Ang unang-una po ang pagpapalaya sa amin doon na hindi makatarungan. Isang kapitan na akala mo hindi taong kausap, na ang laging tinutukoy sa amin kami umalis at hindi kami pwede sa lugar na yon. Isa pong talagang sabi nga po ay hindi makataong pagturing sa amin. Ang pagpunta po namin doon ay hindi po hangad namin ang mag-rally. Ang hangad po namin ay magkatipon, magkausap ang mga mangingisda. Pag-usapan may itulong po ng aming hanay, ang hanay ng Hayuma sa kanilang mga samahan. So sa akin po, ako po ay hindi nasiyahan na kami po ay dumalaw, kami po ay nakikipagtalastasan sa isang pribadong lugar na kami naman po ay pinayagan ng namamahala ng lugar na yun sapagkat wala naman po kaming intensyon na kami ay gumawa ng ingay, mag-rally, kumalaban sa kahit na sino. So ang sa akin po ay medyo masakit sa aming kalooban na kami po sa Kusog Pilipinas ay parang nagipit, natanggal ang aming kumbaga ay karapatang pantao para sa isang bagay na gusto lang naman namin makiisa sa hangarin na maproteksyonan ng ating karagatan. So ang amin pong ikinalulungkot ay hindi po lahat ng mga mangingisda ay nasaksihan ang naging resulta nung pagdidredge o pagmimina ng buhangin. Kasi po ay yung iba ay hindi nakarating sa kadahilanan na nagkaroon po ng problema sa labas na hindi na pinapayagang papasukin sa loob. At kinatatakot ng mga oras na yon ay nung masaksihan namin yung bigla ang pagdating ng mga kapulisan na armado ng mga malalakas na kalibre ng baril. So natakot po yung mga kasama kong mga miyembro na mga mangingisda na wala naman pong nais kundi makita nila ng personal yung kalagayan ng lugar at yung gabundok na buhangin nakatumpok doon sa tabing dagat. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan?
Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matapos lumabas ang desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa mining moratorium ng Occidental Mindoro, agad ring naglabas si Governor Yumelito Bons Dolor na kanyang pahayag sa pamamagitan ng social media. Ayon sa gobernador, upang maproteksyonan ang Mount Halcon at Tagluban Ibolo Watershed, personal siyang lumiham sa mga representante at sangguniang panlalawigan. Matapos lumabas ang desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa mining moratorium ng Occidental Mindoro kung saan nakasaad dito na hindi ordinansa ang maaaring magbawal ng pagmimina at hindi maaaring magpataw ng blanket ban sa lahat ng large-scale mining operations. Agad rin naglabas si Governor Yumelito Bons Dolor ng kanyang pahayag sa pamamagitan ng social media. Ayon sa gobernador, upang maproteksyonan ang Mount Halcon at Aglubang Ibolo Watershed, personal siyang lumiham sa mga representante at sa sangguniang panlalawigan. At ito ay ang pagdedeklara sa Mount Halcon bilang National Park at Aglubang Ibolo bilang Watershed Conservation ay magiging proteksyon para hindi sila maging punteriya ng anumang uri ng pagmimina. Ngayon pong araw na ito, dahan-dahan na nagsisingkin ang Incident Declaration of Nullity ng Supreme Court. At kung hindi natin ito mamadaliin, baka po maya-maya ang isunod ng asunto ay ang declaration ng nullity ng ating ordinansa sa Oriental Mindoro. At dahil may desisyon na sa Occidental Mindoro, hindi na sila mahihirapang i-elevate pa ito sa Korte Suprema dahil of the same nature. Kaya nga po lahat ng ways para maiwasan natin ang anumang pamimina sa ating kabundukan, ginagawa natin. Una, ang ating sangguniang panlalawigan ay po pwede na magpasa ng resolution anytime nang hindi pagpayag sa anumang uri nito. At ang ikalawa, ang hinihiling ko pong ipasa ng Kongreso ang batas. Kailangan nilang maipasa ito ngayong araw na ito. At ganoon din naman po, hiniling natin sa tanggapan ng ating dalawang kagalang-galang na kinatuwang, si Congressman Alfonso Umali Jr. at si Congressman Arlan Panaligan, na i-file na agad ang draft bill na sinumiti ko. Kita niyo po, meron na po tayong draft bill na pinadala na inihanda po ng pamahalaang panlalawigan. Ito po ay inilalagay natin na ang author ay si Congressman Alfonso Umali Jr. At ito naman pong isang bill na ipinakikiusap natin sa pamamagitan ng sulat at pinadala ko ngayon ng umaga kay Congressman Arlan Panaligan ay yun din po. Kinabukasan matapos ang pahayag ni Governor Bons sa regular na sesyon ng 11 Sangguniang Panlalawigan, ipinasa on mass motion ang resolution urging the Honorable 1st District Representative Arnan C. Panaligan and 2nd District Representative Alfonso Umali Jr. of the Province of Oriental Mindoro to sponsor a House bill declaring Mount Halcon as National Park and the Aglubang and Ibolo Rivers as watershed reservations, all located in the Province of Oriental Mindoro under the National Integrated Protected Areas System o NIPAS. Is there any objection? There being not, the
motion of Board Member Aleli Casubuan-Tan for the passage and approval of a resolution earnestly requesting the 1st District Representative Arnan C. Panaligan and 2nd District Representative Alfonso B. Umali Jr. to jointly author and sponsor a bill in the House of Representatives declaring Mount Halcon as a national park and the Aglubang and Ibolo rivers as watershed reservations under the National Integrated Protection System or NIPAS, seconded by Honorable Board Members Attorney Jom Dimapilis, Board Member Attorney Faye Ilano Navarro, Board Member Jam Dolor, Board Member RJ Recto, Board Member Josineria, and Board Member Ahop Agate, and Board Member Arelia Chon is approved. Upang pagtibayin ang pagbabawal sa malakihang pagmimina sa lalawigan, muling ihahain ni 1st District Congressman Arnan C. Panaligan ang House Bill No. 3891 na may titulong an act declaring the island of Mindoro a mining-free zone, prohibiting all forms of mining operations and providing penalties. Ito ay bilang tugon na rin sa agam-agam ng mga Mindoreño sa pinakahuling desisyon na inilabas ng Korte Suprema kaugnay sa Mining Moratorium Ordinance ng Occidental Mindoro. Upang pagtibayin ang pagbabawal sa malakihang pagmimina sa lalawigan, muling ihahain ni 1st District Congressman Arnan C. Panaligan ang House Bill No. 3891 na may titulong an act declaring the island of Mindoro a mining-free zone, prohibiting all forms of mining operations and providing penalties. Ito ay bilang tugon na rin sa agam-agam ng mga Mindoreño sa pinakahuling desisyon na ipinalabas ng Korte Suprema kaugnay sa Mining Moratorium Ordinance ng Occidental Mindoro. Sa panukalang batas na isusulong muli ni Congressman Panaligan, ipagbabawal ang lahat ng uri ng pagmimina sa buong isla ng Mindoro, kasama ang black sand mining at armor rock mining at ang mineral extraction. Layunin ng panukalang batas na pangalagaan ng kalikasan ng buong isla na binubuo ng mga lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro. Naranasan na aniya ang matinding epekto ng pagkasira ng kalikasan at kapaligiran tulad ng malawakang pagbaha na nagwawasak sa lupaing agrikultural, mga pamayanan at mahalagang mga infrastruktura. Ang buong isla ng Mindoro ang saklaw ng House Bill 3891. Iisa lamang aniya ang kabundukan ng Oriental at Occidental Mindoro, ang Mount Halcon Range at ang malalaking ilog at mga kanlungan tubig o watershed areas ay magkakaugnay. Iisa rin lang ang biodiversity ng buong isla. Binigyan diin ng mambabatas ang pangangalaga aniya sa kalikasan. Ang buong isla ang dapat protektahan. Samantalang matatandaan na nagsulong rin ang kanyang panukalang batas si 2nd District Congressman Alfonso Umali Jr. kaugnay dito. Ito ay ang House Bill 6291 na may layong ideklara rin ang isla ng Mindoro bilang mining-free zone. Iba pang balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto kong makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learn about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Ika-17 ng Mayo nang magsimula magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ang Department of Agriculture sa Riyong Mimaropa. Bilang bahagi ng programang Kadiwa ng Pangulo ng Pamahalaan. Narito po ang report. Ika-17 ng Mayo na magsimula magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ang Department of Agriculture sa rehiyon ng Mimaropa bilang bahagi ng programang Kadiwa ng Pangulo ng Pamahalaan. Ibinenta ang subsidized rice sa Kadiwa Center sa Barangay Santa Isabel sa lungsod ng Calapan na pinangangasiwaan ng Calsideco Multipurpose Cooperative. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa ay kinabibilangan ng mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents, at mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Hanggang 10 kilo lamang ang maaaring bilhin kada transaksyon at 3 beses kada buwan. Kailangan ding magpakita ng valid ID ang mga bibili upang mapatunayang sila'y kabilang sa mga kwalipikadong sektor. Ipagpasalamat natin ang ganitong programa at kahit papano dito sa Oriental Mindoro, dito sa Calapan City ay nabiyayaan tayo na ang ating mga vulnerable sectors ay mapagkakalooban ng ganitong programa na 20 pesos lang. Actually, marami ang may gusto, halos lahat siyempre, dahil napakamura talaga nitong bigas na ito. Biruin mo sa 5 kilo, 100 pesos lang. So meron ka ng pansahin at ang isang may hirap na kababayan natin ay magkakamitan. Sa unang araw pa lamang ng pagbebenta ng 20 pesos na bigas kada kilo, agad na dinagsa ito ng mga mamimili. Bagamat limitado hanggang sa 10 kilo kada transaksyon lamang, mabilis ring naubos ang stock na bigas kaya't pansamantala muna itong itinigil. Marami pa rin sa mga mamamayan ang nagtutungo pa rin sa Kadiwa Center, subalit bigo ang mga ito makabili ng murang bigas. Hiling ng mga ito sa mga tagapamahala, mag-anunsyo man lamang nila kung tuloy pa ba ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas kada kilo sa Kadiwa. Sa ibang balita, sa temang Bridging Ideas, Driving Advancement, Empowering Innovation through Collaboration, Mentorship, and Sustainable Solutions. Matagumpay na inilunsad ang Minso E-Vibes Incubation Program na magkatuwang na itinaguyod ng Mindoro State University's Innovative Business Solutions or Minso E-Vibes Office of the Vice President for Research at ang Development and Extension and the Knowledge and Technology Transfer Office, kung saan ay ginanap ito sa Minso Main Campus sa Barangay Alcate, Bayan ng Victoria. Sa temang Bridging Ideas, Driving Advancement, Empowering Innovation through Collaboration, Mentorship, and Sustainable Solutions, matagumpay na inilunsad ang Minso E-Vibes Incubation Program na magkatuwang na itinaguyod ng Mindoro State University's Innovative Business Incubator for Biosystem Solutions o Minso E-Vibes, Office of the Vice President for Research at Development and Extension and the Knowledge and Technology Transfer Office, kung saan ginanap ito sa Minso Main Campus sa Barangay Alcate, Bayan ng Victoria. Tumagal ng 2 araw ang gawain na kinatampukan ng paglulunsad ng Minso E-Vibes Facility at ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders sa pamamagitan ng mga aktibidad na nagpapalaganap ng inobasyon, nagpapatatag na ugnayan at nagtatampok ng mga solusyong inilatag sa pamamagitan ng mahusay na pananaliksik. Dinaluhan na nasabing aktibidad na may sa 300 kalahok kabilang sa mga delegado mula sa mga katuwang na ehensya ang DOST Mimaropa, DTI Oriental Mindoro, Pamahalaan Panlalawigan ng Oriental Mindoro, DAR Oriental Mindoro, DICT Mimaropa, Department of Agriculture Mimaropa, Occidental Mindoro State College at kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon. Bahagi rin na naging kaganapan ang paglagda sa iba't ibang kasunduan, kasama ang mga MOA, MOU at LOI sa pagitan ng mga partner agencies.
Matapos ang programa, isinagawa rin ang ribbon cutting ng bagong pasilidad ng Minsu E-Vibes, kano rin ang paglulunsad ng Innovation Festival na nagtatampok ng mga nilika ng mga mananaliksik ng universidad. Isang exhibit na nagbigay daan sa mga dumalo upang saksihan at subukan ang mga makabagong imbensyon. Ang inisyatibong ito ay isang makabuluhang hakbang sa pagpapatupad ng Minso E-Vibes Incubation Program na nakaangkla sa atikain ng universidad ng pagpapalakas sa inobasyon, pagnenegosyo at pagpapaunlad ng rehiyon. Muling inantabayanan ng mga Mindoreños ang taon ng Pantagita Grand Santa Cruzan kung saan ay may higit sa 20 mga reyna at konsorte ang tampok mula sa iba't ibang establishmento, institusyon, organisasyon at tanggapan ng gobyerno. 18 ng Mayo, ganap na 3:30 ng hapon. Sinimulan ang Pantagita Grand Santa Cruzan 2025 sa pamamagitan ng banal na misa sa Santo Niño Cathedral, kung saan ay naging bahagi ng misa ang tradisyon ng pag-aalay ng bulaklak sa imahe ng mahal na Birheng Maria ng mga kalahok sa nasabing Santa Cruzan. Ngayong araw ay masaya tayong nagtitipon sa misa bilang bahagi ng ating Santa Cruzan. Isang pagdiriwang na puno ng ganda, bulaklak, musika at kasuotan. Para sa iba, tila parada lang ito. Pero alam natin, tayo na nananampalataya, mas malalim ang diwa ng lahat ng mga ito. Ang Santa Cruzan ay larawan ng ating buhay Kristiyano. Hindi lang pagdiriwang, kundi paglalakbay. Kaya may prosesyon. Matapos ang misa mula sa Santo Niño Cathedral, sinimulan ang prosesyon tampok ang mga nagagandahang reyna kasama kanilang konsorte, habang marami rin ang namangha sa mga grandioso at malikaing arko. Nagtapos ang prosesyon sa Kapitolyo, habang sa bulwagang panlalawigan naman ginanap ang programa. Dito nagpasalamat si Governor Yumerlito Dolor sa pamamagitan ng video message sa lahat na nakiisa at nakibahagi sa Grand Santa Cruzan. Sa taong ito, may higit pa rin sa 20 mga reyna at konsorte ang tampok sa Santa Cruzan. Ang mga ito ay mula sa iba't ibang establishmento, institusyon, organisasyon at tanggapan ng gobyerno, kung saan sa ginanap na programa sa bulwagang panlalawigan ay tumanggap ang bawat isang kalahok ng sertipiko at plake ng pagkilala bilang pasasalamat. Sa pagtatapos, nagwagi ng Best Arc at tumanggap ng 100,000 pisong cash prize ang PPA PMO Oriental Mindoro, habang nakuha naman ng Provincial Health Office ang Best Muse na nag-uwi ng cash prize na 60,000 pesos. Silipin natin ang ilang mga naging kaganapan.
makakaliwa. Parang doon sa Sa ating public advisory, tunghayan po natin ito. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin page Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap na Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments and suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Weekend Report, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.